Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ng taon-taon sa pagkabuhay bilang pag-alaala sa tinanggap naming pag-asa at dangal, mawain mong ipagkalob sa aming mapapakinabangan ang ginugunita namin na may pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya nakaanib ng sekta ng mga Saduceo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. "Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, 'Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao.' Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dukhang sa Diyos tumatawag.
ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng puon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa pabasang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, marahil po ang bawat isa po sa atin, bagamat nanggaling po kayo sa iba't ibang lugar. So, ibig sabihin,
kaya kayo nanggaling sa iba't ibang lugar, ay tinawag kayo ng ating Panginoon. Ang pagtawag po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, hindi po sinasabing obligasyon po natin, kundi dahil sa gabay ng Kanyang Espiritu, kaya naandito po kayo. At dahil dito, ang bawat isa po sa atin, sa pagtawag ng Panginoon ay may hamon. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo na kung saan ang pagmamahal ng Diyos ay isang pagmamahal na kailangan po nating ibahagi sa ating mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala. Sapagkat ang ating Ebanghelyo sa ngayon ay pagpapatunay lamang na walang humpay at wagas ang pag-ibig ng Panginoon sa mundo. Ang tinutukoy ko pong mundo ay hindi lamang po yung ating tinutungtungan, kundi ang bawat isa po sa atin. So ibig sabihin, sa kabila ng ating mga iba't ibang pinagmumulan, pinagbubuklod tayo ng ating Panginoon sapagkat yun po ang purpose ng ating Panginoon, na ipahayag ang Kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Kaya nga po ang bawat isa po sa atin ay nagkakaroon ng effort para marinig ang Kanyang salita, para ipahayag at madinig ng ating kalooban ang walang humpay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Tulad na lamang po na nangyayari sa ating buhay, ang ating mundo, o sinasabi po natin sa ating lipunan, papasukin natin sa ating mundo ang Kanyang salita, nang sa ganon, ang bawat isa po sa atin ay maging kalugod-lugod sa ating paglalakbay. Sapagkat sa ating Ebanghelyo, narinig po natin na ipinadala ng ating Panginoon Diyos ang Kanyang bugtong na anak. Hindi upang maparusahan ang mga nananampalataya sa anak ng Diyos, kundi magbigay ng bibigay ang katuparan, ang pangako. At ang pangako ng ating Panginoon, hindi po sinasabi dito sa ating Ebanghelyo, pinupors ng ating Panginoon na tanggapin natin siya, kundi nasa bawat isa po sa atin kung paano natin tutugunin ang Kanyang imbitasyon sa ating buhay, sa ating puso, sa ating kalooban. Hindi po lahat kalugod-lugod ang pagtanggap natin sa ating Panginoon. Nakakalungkot isipin po, kahit naman po tayo bilang isang Katoliko, talaga bang tanggap na natin ang ating Panginoon sa ating buhay? Ngayon, kung tanggap na natin talaga siya sa ating buhay, bakit meron pa rin hanggang ngayong masasama? Bakit meron pa rin nabubuhay sa kadiliman? Bakit may mga taong hindi marunong magmanasakit pa rin? Bakit may mga taong ginagamit ang kapangyarihan para sa pansariling interes? Bakit kailangang mabuhay sila sa kadiliman? Kaya nga pinadala ang ating Panginoon. Kaya lang, ayaw tanggapin ang liwanag o ilaw ng mundo. Pag hindi natin talaga tinanggap ang ilaw at liwanag ng mundo sa ating buhay, mananatilig talaga tayo sa kadiliman. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo na kung saan marami pa rin nabubuhay sa mga kadiliman na pamumuhay. Katulad na lang po sa unang pagbasa, dahil sa kadiliman ng pamumuhay, o sabihin na lang po natin, kadiliman ng puso o kalooban ng mga Israelita, lalo ng mga saserdote, mga Pariseo. Narinig po natin, inggit na inggit sila sa mga apostol. Bakit naiinggit sila? Kaya kung titingnan po natin, yung mga Pariseo, mga saserdote, mataas na mga pinag-aralan nila. Kilala na sa lipunan.
Pero bakit patuloy silang nainggit sa mga apostol? Ay itong mga inggitero, sila din na nagpakulong sa mga apostol sa mabuting ginagawa nila. At yung mabuting ginagawa nila ay ipahayag ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus na hindi matanggap-tanggap ng mga Israelita, lalong-lalo na sinasabi po nating mga Pariseo, saserdote, mga iskriba, dahil may galit, dahil may inggit sa kanilang puso. Nabubuhay pa rin sa kadiliman. At katulad sa ating Ebanghelyo, may galit pa ba tayo sa ating puso? May inggit pa rin ba sa ating puso? Bakit ayaw natin ng liwanag ni Kristo? Bakit ayaw natin ng liwanag ng anak ng tao? Bakit patuloy tayong nabubuhay sa ganitong uri ng aspeto ng ating isip? Kaya kung titingnan po natin sa ating buhay, hindi nagkukulang ang Diyos. Ibinibigay niya ang lahat, pero ayaw tanggapin ng tao. Bakit? Kasi nga matigas ang ulo. Katulad ng mga Israelita. Kung titingnan po natin, mga Jewish, mga sinasabi nating mga saserdote, tagapagturo sila eh. Kaya kung tagapagturo sila, alam nila ang salita ng Diyos. Pero bakit hindi mawala sa kanilang kalooban ang galit at inggit? Halimbawa, ikaw, ang kapatid mo gumaganda ng buhay, nagsisikap, gumaganda, tapos ikaw bilang isang kapatid, anong ginagawa mo? Sinisiraan mo. Anong sinasabi mo? Sasabihin natin, bis porke maganda na ang buhay, ganito na ang kanyang pagkilala. Huwag po nating sabihin ganon. Hindi po kasi tama. Kaya nga, alam naman po natin kaya gumaganda ang buhay kasi nagsusumikap. Gusto nila ng liwanag. Gusto nila ng ilaw, kaya nagsusumikap. Pero may mga kapatid pa rin tayo na sarado pa rin ang isip, ang babaw ng pananaw. Bakit kaya? Ay kung ganito po ang ating iniisip sa mahal natin sa buhay, ay hindi natin tinatanggap ang liwanag ng Diyos sa atin. Wala tayong pinagkaiba sa mga iskriba at sa saserdote na inggitero at inggitera, may galit sa puso. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay para ipatama sa atin na kasama natin siya. Ngayon kung kasama natin siya sa ating paglalakbay, bakit hindi natin isabuhay? Bakit tayo natatakot? Bakit mas pinipili pa nating mabuhay sa kadiliman? Lalo na po sa nangyayari sa ating panahon. Kahit na lang po dito sa ating lipunan, sa ating bansa. Punong-puno na ng ingay, punong-puno ng galit at inggit. Kaya kung titingnan po natin, mga may pinag-aralan yan, bakit ganun ang pag-iisip? Bakit kaya? Kahit sa loob nyo na inyong tahanan, look at them. At siguro nararanasan nyo po ito. Kaya kung gusto natin ng liwanag, lawakan natin ang ating pangunawa. Lawakan po natin ang ating pag-intindi. Ngayon sa buhay po natin bilang isang Katoliko, may mga nagmamahal sa atin, mga taong pinagkakatiwalaan po natin. Hindi naman maaaring habang panahon tayo din lang ang inuunawa. Marunong din tayo sana umunawa at umintindi. Ika nga two-way process po ito. Para nang sa ganon, ang liwanag ay lalo magkaroon ng kislap ng buhay. Ay pag ang isang tao po'y makitid ang kanyang isip, ay kawawa naman. Kaya nga pinadala ang bugtong na anak para hindi maparusahan ang mga wagas na taong sumusunod sa anak ng tao. Sino ba nagpaparusa sa mga taong sinasabi nating gumagawa ng kadiliman? Sila mismo. Hindi yan galing sa Diyos,
from the very beginning, hindi nagbigay ang Diyos para sa ikasasama ng tao. Ang tao ang gumagawa ng kanyang kasamaan. Bakit? Ikaw ang gumawa naman nun sarili mismo. Hindi ang ibang tao. So meaning, nasa ating disposition sa buhay. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo ay nagagalak sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Pero sa mga hindi nananampalataya sa Kanya, inaabot ng Kanyang mga kamay. Pero umiiwas. Bakit? Ayaw nilang makita ang kanilang ginagawang kasamaan, kaya ayaw nila sa liwanag. Alam ng Diyos po yan. Ito nga, paalaala sa atin Kaya maging bukas ang ating isip at puso. Pag ganun lang kakitid, may mga pinag-aralan tayo, mataas ang pinag-aralan po natin, marami na tayong mga karanasan sa buhay, bakit ganito pa rin ang ating pag-iisip? Bakit ganito pa rin ang ating kalooban? Hindi na tayo natututo. Kahit na mali, pinipilit nating itama. Ay mali naman yon. Kaya nga may sinasabi tayong constructive criticism. Ibig sabihin para turuan. Bakit? May respeto Ay kung wala yung respeto, pababayaan ka nila sa mali, ano mangyari sa iyo? Kawawa ka. Pero pag ang isang tao, dinedirect sa iyo ang pagkakamali, magpasalamat ka. Dahil gusto ng tao na magkaroon ka ng liwanag sa iyong puso. Kasi ikaw ang nahihirapan, hindi ang iba. Mas gusto mo siguro mahirapan ka. Kaya ito'y paalaala sa atin ng ating Panginoon. Mabuhay tayo sa liwanag. Huwag sa dilim, kasi ang madilim, siya ang magtutulak sa atin para sa kasamaan, para mapariwara tayo. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, tayo pinahayaan ng ating Panginoon. At ang kanyang paanyaya ay para sa kabutihan ng lahat. Kaya nga po yung mga matitigas ang ulo, na pansarilang interes ang gusto nila sa kanilang buhay, ay wala ka sabi nga po natin, wala nang ligaya, wala ka nang kahinat na, parang wala ka ng plano sa buhay. Inuulit ko po, katulad sa unang pagbasa, sa lakas ng inggit nila, pinakulong nila mga apostol. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanila, pinalaya sila ng ating Panginoon. Would you imagine? Come to think of it. Marami nagbabantay, nakasusi. Bakit sila nakalabas? Kasi nga tayong tao, mahilig tayong magsusi. Yung mga susi na dapat ligay sa ating pagkatao, kalagan nyo na, i-unlock nyo na. Kasi pag hindi mo in-unlock yan, mananatili yan. Hindi ka makakamove on. Lagi kang talo. Kaya nasa atin po yung susi para tayo makalaya. Nasa atin ang buhay para magkaroon tayo ng magandang buhay. Kaya ang Panginoon napakabuti. Hindi siya napakabuti. Walang hanggang kabutihan. Kaya kung walang hanggang kabutihan, akapin natin yun. Dahil yun ang magiging buhay po natin. Para ang bawat isa po sa atin ay hindi maligaw ng landas. Kaya kung naligaw ka ng landas, balik ka. Aakapin ka pa ng Panginoon. Ganon ang pagmamahal ng Diyos. Hindi tinitingnan ang kamalian mo. Kundi ang tinitingnan niya ay yung pagbabago na yung kalooban at isip. Dahil ikaw mismo yan, walang iba. So meaning tayo bilang isang tao, maging responsable tayo. Inuulit ko po, hindi malupit ang Diyos. Ang Diyos napakabuti sa lahat. Kaya kung napakabuti sa lahat, akapin natin ang kanyang kabutihan. Mahirap man, pero pagsumikapan po natin. Kaya tayo nagsusumikap, nang sa ganon, mas maipadama po lalo ng ating Panginoon ang kaligayahan at kapayapaan na meron sa ating isip at puso. Meaning, papasukin natin ang Diyos sa ating pagkatao. Papasukin natin ang Diyos sa ating sariling mundo. Pag pinapasok natin ang Diyos sa sarili nating mundo, ang mundo po natin, hindi nating mundo, kundi mundo ng Diyos.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid o papagahain natin kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan, ang iyong mga kaloob at aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong aming pakikinabang ay iyong pakikisamang aming maasahan na siya ring umiiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na ikaw ay ngayong ipinagdiriwang ang pagkahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa pagkahain ng sariling buhay, at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan, at kami pinaghaharian mo yung naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusalob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung sibahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ang aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malibereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang bayang pinagbuklod ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ngalan, awitin natin na lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all and God bless you all po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan. Ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaaniyahan ng lahat na nagnanais maging kasapi ng kompradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makapag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan
upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaan ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dubulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo lahat na makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tagdayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.